Kasama po natin ngayon si Imperia, yung project manager ng USAID ESP Wiser project. Ayan. So ma'am, napag-usapan po natin kanina yung tungkol sa mga engineer. Ano po yung pangkalahatan po ng yung discussion natin kanina? Yes. Itong project kasi namin na ito is we are nag-encourage kami ng mga students, senior high school students to enroll into engineering programs. Alam naman natin na kumukonti ang nagiging interesado sa engineering programs dahil alam nila mahirap daw. But ang lagi kong sabi, wala namang madali, lahat naman mahirap. Basta talagang ang success will always be paghihirapan mo talaga yan. So, hindi naman siya sa mahirap. Ano lang yan? Sanayin mo lang yung sarili mo on mathematics. Sanayin lang. It's just a way of practice. Yun lang na masasabi ko for engineering. Lalo na dun sa mga nagde-decide, nag-iisip ko ano i-enroll. Ngayon kasi, mag-uumpisa na ang klase for the school year. And yung mga grade 12 natin, baka nag-iisip na sila kung ano yung magiging course nila pag tapos nila na senior high school. So, ang amin naman is we invite them, anyayahan namin sila to join the caravan of the engineering professionals. Ayan, sa Wiser Project naman po ma'am, pwede niyo ba po kaming bigyan ng background kung ano po ang Wiser Project? Yes, the Wiser Project ito ay funded by the USAID, Energy Secure Philippines. Now, bakit Wiser? Women engineers in sustainable engineering for renewable energies Wiser. Ito kasi ay nanggaling dun sa bucket ng for more women to participate. Kaya ito ay sa title lang yan. Pero pagdating sa mga proyekto, nagbibigay kami ng seminars, nagbibigay kami ng workshops sa 10 key cities within the Philippines. And Cagayan de Oro City is one of the 10 cities that we have partnered with. All in all, we have like a total, meron kasi kaming pinili lang na isang state-owned university at isang private university. So dalawa in each of the cities. Kabuuan, actually dapat 20 lang, but nagdagdag kami ng mas marami pa sa mga cities na malalaki talaga ang population. So all in all, we have 24 senior high school schools that we have partnered. So we were able to reach about 12,000 senior high school students last year. Tapos ito mag-iumpisa ulit kami ng another cycle kasi pasukan na ulit, no? Pasukan na ulit by July. Papasok ulit ito ng another and tinitingnan namin siguro ma-attain ulit namin ng more than 10,000 senior high school students with 10 cities. Ma'am, pwede niyo ba buong i-mention yung 10 cities na... Oh yes, 10 cities. We start with Luzon, we have Baguio, then Manila, then Batangas, Puerto Princesa, Legazpi, Tagbilaran, then we have Cagayan de Oro, General Santos, Zamboanga, at Manila. Nakalimutan ko si Manila. Ayan. Ma'am, sa usapin naman po ma'am kasi meron po talaga tayong maraming graduates sa engineer but yung iba po hindi pumasa sa board exam, yung iba naman ay mas piniling manarbaho na lang sa abroad. Ma'am, meron po ba kayong programa for them? Hindi siya programa pero in-address namin yung problema. So ngayon, ito napakagandang balita kasi ang Pilipinas ngayon ay accepted na as full member sa Washington Accord. Ano itong Washington Accord? Ito ay agreement na pinagkasunduan ng 25 countries around the world na ang graduates ng Pilipinas will be mutually recognized o kaparehas lang kung ano ang meron sila dun sa 25 countries. Kasi nung araw talagang hindi nila nire-recognize yung ating graduates. Kaya nga, kung napansin nyo, kahit engineers na sila, pagdating abroad, meron siyang category na mas mababa, which is technologies o worse, nagiging technician sila. But for now, because ito, bagong-bagong news lang, na i-award yung full membership noong June 12 of 2024. So lahat ng ating graduates simula ng 2023 at saka ngayon yung upcoming for as long as
yung university nila or college nila is accredited by the Philippine Technological Council, ultimately, they will be recognized as co-graduate, mutual graduates, kaparehas ng kagaya ng US. Sino ba yung mga 25? I can name US, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Korea, and so on. So maraming countries yun. So yan ang napakagandang balita. Kasi ang nangyayari dati, dahil nga hindi recognized pa yung ating graduates, kung ano-ano na lang yung trabaho na nakukuha nila. So ang ginawa namin ay hindi lang siya programa, but we address the problem. May mga specific engineers po ba, ma'am, or yung engineers talaga like Lahat ng engineering fields, yung kasama dun sa 13 professional organizations na under sa Philippine Technological Council. So ma'am, baka may mensahe po kayo sa mga students, lalo na po yung mga incoming freshmen po na mag-enroll sa engineering Oh field. yes. Alam nyo, napakaganda ng na maging engineer. Lalong-lalo na ngayon, I can mention USTP is also accredited sa sa PTC. So ang graduates nila are globally recognized. So pagpatuloy lang ninyo, hindi na siya ang iniisip kasi nila baka pagka-graduate nila maging technician lang ulit sila pag nag-abroad, hindi na. You will be mutually recognized as an engineer. So pagbutihin lang ninyo, walang madaling kurso, lahat ay pinaghihirapan, pinaghahandaan para sa inyong future. Ayan. And then po ma'am, nasabi kanina ng mga guest natin, yung mga guest speaker, na yung iba po gusto mag-engineer pero walang budget. Baka po may mensahe po kayo sa government officials. Oo, sana ang ating government mag-provide naman ng mas maraming scholarship, or kung hindi naman kakayanin lahat ng government, siguro yung ating mga industries, baka naman gusto nilang magdagdag ng kanilang CSR or corporate social responsibility para magbigay naman ng funding, na scholarship. Kasi kanina nabanggit na kahit na libre ang tuition fee sa USTP, wala pa rin silang pang gastos, allowance. Siguro kaya-kaya na rin ng mga industries around. So, nananawagan ako, hindi lang sa ating gobyerno, pati yung ating mga ibang industry na kung pwede, baka pwede silang magbigay ng additional naman para makatulong sa ating next generation of professionals. Ayan. Thank you so much, ma'am. Thank you.